Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng isang talata sa Biblia na nakasulat sa Psalms 119 verse 11. Ang sabi po sa Biblia, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." Sabi rito, ang nagsulat nito ay si Haring David sa kanyang awit sa Book of Psalms. Sabi niya, "Ang iyong mga salita ay itinago ko sa aking puso, upang ako ay huwag magkasala laban sa iyo." Yan ang sabi ni David. Noong ako ay bata pa lang, ang edad ko noon ay nasa mga 19 o 20 years old, noong ako ay nadala sa simbahan. Merong isang pastor na nagtuturo noon ng salita ng Diyos at nakwento niya na noong mga panahon, merong grupo ng mga scientist sa Amerika ang nag-aaral tungkol sa utak ng tao. At sa kanilang pag-aaral ay nakita nila na may bahagi ang bawat utak ng tao para kontrolin ang katawan ng tao. Merong parte ng utak na nagkokontrol sa galaw ng ating mga paa, parte ng utak na kumokontrol sa galaw ng ating kamay, sa ating pagsasalita, sa ating paningin, at sa anumang pangsyon ng ating katawan. Merong bahagi doon sa utak ng bawat tao na kumokontrol nito. Na kahit nga pag tayo ay nag-iisip ng mathematics, may certain part sa utak natin ang gumagana. Kapag tayo ay kumakanta, mayroong part naman ng utak natin ang gumagana. Kaya dahil sa inisip nila na ang bawat bahagi ng tao ay kinokontrol ng kanya-kanyang bahagi rin ng utak, inisip nila na pati ang paggawa ng kasalanan ng tao ay nasa utak. Inisip nila na mayroong bahagi ng utak na ito ang nagtutulak upang ang isang tao ay magkasala. Kaya inisip nila na kung ang part na to ng utak ay matanggal nila, hindi na ang tao gagawa ng kasalanan. At sa kanilang pag-aaral, sinabi nila at natukoy nila ang bahagi na sa tingin nila ito ang nagkokontrol upang ang tao ay magkasala. Inisip nila kung tatanggalin natin to, ang tao hindi na magkakasala. Ang ginawa nila, sila ay nakipag-usap sa isang penal colony, sa isang kulungan, at pumili sila ng isang tao doon na maraming pinatay, at kinausap nila kung pwede siya na mag-volunteer na operahan nila, tanggalin nila yung utak na pininiwalaan nilang nagtutulak sa tao upang gumawa ng kasalanan. Pagkatapos, palayain siya, maging probationary siya. Palayain siya, at kung hindi na siya gagawa ng kasalanan, ay tuluyan siyang makalaya. So meron namang isang presonero na maraming pinatay ang pumayag sa ganung deal, at ginawa nila yung pag-opera. Nung inopera na nila, tinanggal nila yung parte ng utak na inisip nila ito yung nagtutulak para ang tao ay gumawa ng kasalanan. Tinanggal nila. Then how many months ang lumipas, naka-recover na yung tao, yung kriminal na inoperin nila, tapos pinakawala nila na mamuhay ng normal at inobserbahan lang nila. Ngunit 2 buwan lang mula sa pagkatapos ng operasyon at recovery ng kriminal, pumatay siya ulit. Ibig sabihin, ang paggawa ng kasalanan ay hindi parte ng utak. Dahil ang Biblia, kung babasahin natin ang Biblia sa Book of Psalms, chapter 51 verse 5, ang sabi ng Biblia, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Mingon siya, sabi niya, ako ay finorm o sinyip sa kasamaan. At ang sabi pa rito, "And in sin did my mother conceive me." Sa kasalanan, ako ay pinagbubuntis ng nanay ko. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi lang parte ng utak, kundi ang kasalanan ay buong katawan ng isang tao, parte ng buhay ng tao, sapagkat nung tayo ay binubuo pa lamang doon sa sinapupunan ng ating nanay, binubuo tayo na makasalanan. Kaya ang tao, pag ipinanganak,
makasalanan na. Kaya kung papansinin natin yung ating mga anak, hindi naman natin turuan magsinungaling, nagsisinungaling. Di naman natin tinuturuan yung ating mga anak na mangaway, nangangaway sila. Alam mo kung bakit? Kasi ipinanganak silang makasalanan. Hindi tayo naging makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan, kundi gumagawa tayo ng kasalanan dahil ipinanganak tayong makasalanan. Ngayon, napakahirap ng tao na iiwas sa kasalanan. When actually, kung titingnan natin ang buhay, mas madali ang tao gawing makasalanan kaysa gawing mabuting tao. At ang tanging paraan upang ang isang tao ay maging mabuti, ang sabi ni David doon sa binasa natin sa Psalms 119 verse 11, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." Nakita ni David na ang tanging antidote at gamot upang ang tao ay huwag magkasala laban sa Diyos ay salita ng Diyos. Pag ang isang tao ay nag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay itanim niya sa kanyang puso, yun ang dahilan upang ang tao ay makaiwas sa kasalanan. Walang ibang paraan upang ang tao ay makaiwas sa kasalanan kundi ang salita ng Diyos. Ang sasagutin nating tanong na ngayon, umaga, why do God's Word is important in keeping us away from sin? Bakit napakahalaga ng salita ng Diyos upang tayo ay iiwas sa kasalanan? First, because God's Word informs us. Because God's Word informs us. Ang salita ng Diyos ang nag-inform sa atin. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, binibigyan tayo ng impormasyon. Siya ang nagbibigay sa atin ng information. Diyan natin malalaman sa salita ng Diyos kung sino ang Diyos, ano ang Diyos, ano ang mga utos ng Diyos, at ano ang hindi dapat natin gawin. Sa buhay natin, maraming mga tao ang nakakagawa ng kasalanan sapagkat wala silang alam sa batas ng Diyos. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 4, "Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law." Ang sabi ng Biblia na ang kasalanan ay yung hindi pagsunod sa batas ng Diyos. So kung meron kang ginawa na hindi na ayon sa salita ng Diyos, ito ay kasalanan. Pag meron kang ginawa na wala ka namang tinransgress na batas ng Diyos o nilabag na batas ng Diyos, hindi yung kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang kasalanan ay gumawa ka ng bagay na laban sa batas ng Diyos. Ang isa sa dahilan kung bakit maraming mga tao ang nakakagawa ng kasalanan is because of ignorance. Walang alam ang tao pagdating sa batas ng Diyos. Yun ang isa sa dahilan. Dahil wala tayong alam sa batas ng Diyos, ay hindi rin natin alam na nalalabag natin at hindi natin nasusunod ang batas ng Diyos. Ang salita ng Diyos will inform us what are the laws of God. Ano yung kanyang mga batas. Tayo, nabubuhay tayo sa mundo na dahil wala tayong alam, akala natin hindi kasalanan yung ginagawa natin. Marami mga tao na nag-iisip na ang bisyo ay hindi kasalanan. Kaya nga tayo ay madaling uminom, madaling manigarilyo, madaling magsugal, at gumagawa ng kung ano-ano pang mga bagay. Bakit natin ginagawa? Akala natin hindi kasalanan. Inisip natin, ang pag-inom kasalanan lang kung pagkatapos mong uminom, mangangaway ka. Pagkatapos mong uminom, magwawala ka. Yun lang kasalanan. Hindi natin alam na yung simpleng pag-inom mo, kahit hindi ka nangangaway, ay kasalanan. Akala natin, ang sigarilyo ay bisyo lang. Ang pagsusugal ay bisyo lang. Pero kung basahin mo ang Biblia, ito ay kasalanan. Kaya maraming mga bagay na ginagawa natin mga tao, akala natin hindi tayo nagkakasala kasi hindi natin alam na ito ay kasalanan, sapagkat ang tao ay ignorante sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia sa Book of Hosea chapter 4 verse 8, "My people
are destroyed for lack of knowledge. Ang kanyang katauhan o yung kanyang people, they are being destroyed. Nasira sila dahil wala silang alam. Kung merong ignorance of the law excuses no one, mga kaibigan, sa sanlibutan ito, ganon rin ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon nga, Lord, pasensya ka na, hindi ko kasi alam yung batas, kaya nagkasala ako. Ang una mong responsibilidad, alamin mo ang batas ng Diyos. Kung hindi mo inalam ang batas ng Diyos at nagkasala ka, ignorance of the law excuses no one. Kaya lagi nating isipin, napakahalaga ng salita ng Diyos. Dahil doon mo malalaman kung ano ang mga batas ng Diyos. At alam mo kung ano ang dapat gawin at dapat iwasan. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos upang ang tao ay makaiwas sa kasalanan. Dahil doon natin malalaman ang kanyang mga ipinagbabawal at ang kanyang mga ipinagagawa. Doon natin malaman ang batas ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos upang makaiwas sa kasalanan, because God's Word informs us. Ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga batas ng Diyos. Ang pangalawa, kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos upang makaiwas sa kasalanan, because God's Word warns us. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng warning sa atin. Walang ibang nagwa-warning sa atin na merong impyerno. Ang salita ng Diyos lamang. Ang sabi nga ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sabi niya, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lagi nating isipin yan, na ang kasalanan ng isang tao, nagre-resulta ito ng kamatayan. Kaya nga lahat ng tao mamamatay dahil tayo ay gumagawa ng kasalanan. At nais kong malaman ng tao na yung kasalanan na sinabi sa Romans chapter 6 verse 23 na kamatayan, yung sinabi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung kamatayan na sinasabi ng Diyos doon ay yung pagkawalay ng isang tao sa Diyos at pagpunta ng isang tao sa impyerno. Ang Bible lamang ang nagwa-warning na yung kasalanan natin ang magdadala sa atin sa impyerno. Ang Biblia lamang ang nagwa-warning na sa bawat kasalanan na gagawin natin, merong hindi magandang idudulot ito at resulta sa ating mga buhay. Noong unang panahon, nung unang mga tao, nung ang tao sa sanlibutan ay si Adan pa lang at si Eva, nag-warning ang Diyos sa kanila. Ang sabi sa Diyos sa kanila, ng Diyos sa kanila, kainin nyo lahat ng bunga sa hardin, wag lang yung prutas ng tree of the knowledge of good and evil na nasa gitna ng hardin. Dahil kung ito ay kakainin ninyo, sigurado kayong mamatay. Ngunit alam naman natin ang nangyari at istorya. Kinain ito ni Eva. At yung simpleng pagkain ni Eva sa prutas ay kasalanan dahil hindi niya nasunod ang batas ng Diyos na wag itong kainin. At ito ay nagresulta ng kamatayan. Wala na si Adan at si Eva ngayon. At mula kay Adan at kay Eva, lahat ng taong ipinanganak ay nagiging makasalanan. Yung simpleng kasalanan na ginawa ni Eva noon at ni Adan ay nagdala hanggang sa ating ngayon ng kapahamakan. Wala sanang COVID kung hindi gumawa ng kasalanan si Eva at Adan. Wala sanang hospital dahil wala namang magkakasakit. Hindi sana problema natin ang sementeryo dahil wala namang mamamatay dahil wala tayong kasalanan. Wala sanang eskwelahan, hindi na natin kailangan mag-aral. Kaya naman tayo nag-aaral para makapagtrabaho tayo, para mabuhay. Hindi na kailangan dahil ang Diyos ang magpapakain sa atin. Wala sanang iyakan, walang sakit, walang kalungkutan at walang problema ang mundong ito kung hindi lamang nahulog sa kasalanan ang unang mga tao, si Adan at si Eva. Hindi sana tayo maghihirap ngayon ng pandemya. Pero puro problema at kahirapan ang naranasan natin. Kailan ito nagsisimula? Nagsimula ito nung si Adan at si Eva ay gumawa ng kasalanan.
Kaya sa bawat kasalanan na gagawin natin, merong kabayaran na hindi maganda ang kasalanan. Ang Biblia nga nagpatunay, si David, si Haring David. Nung si Haring David ay nahulog sa kasalanan dahil nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba, nagresulta ito ng kalungkutan sa buhay ni David. Lahat ng problema, nasira ang kanyang pamilya, nagrebelde laban sa kanya yung kanyang anak na si Absalom, at yung kanyang mga sundalo mismo ang pumutol sa ulo ni Absalom. Yung kanyang anak na si Tamar, nirip ng kanya ring anak. Yung kanyang isang anak, pinatay ng isang anak. Yun ang naging simula ng kalungkutan hanggang sa namatay si David dahil sa kanyang kasalanang pambababae. Si Solomon, dahil rin sa pambababae, kinuha na Diyos sa kanya ang kanyang kaharian. Si Judas, dahil sa kanyang kasalanan, dinala niya ang kanyang sarili sa kahoy at nagbigti siya. At dahil sa kasalanan, nagwa-warning ang Biblia, marami mga tao ang mapapahamak sa impyerno. Kaya ang salita ng Diyos ang nagwa-warning sa atin sa hindi magandang naidudulot ng kasalanan sa atin. At kung ito ay natutunan natin at nalaman natin, iiwas tayo sa kasalanan. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos upang makaiwas ang tao sa kasalanan dahil ito ang nagwa-warning sa atin sa hindi magandang idudulot ng kasalanan sa buhay natin. At yung last, kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos para sa atin, para makaiwas tayo sa kasalanan, because God's Word transform us. Ang salita ng Diyos ang tanging makapagbago sa atin. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Sabi ng Biblia, be not conformed to this world, but be transformed. Paano tayo matransform? Sa paanong paraan ba tayo matatransform? Ang sabi ng Biblia, by the renewing of your mind. Kailangan mong baguhin ang isipan mo. Paano mo baguhin ang isipan mo? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, sinasabi rito, malaman mo kung ano ang mabuti, malaman mo kung ano ang katanggap-tanggap, at ano ang kalooban ng Diyos. Pag nalaman mo, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at kalooban ng Diyos, babaguhin nito ang isipan mo. At pag nabago ang isipan mo, babaguhin nito ang pagkatao mo. God's Word transforms us. Ito ang tatlong bagay kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos. Kung bakit ginawa ng pamunuan, ng PNP, ng kulungan, at ng iba pang mga asosasyon o organisasyon na ginawa nilang bahagi sa kanilang organisasyon ang salita ng Diyos, sapagkat tanggap nila na tanging ang salita ng Diyos lamang ang makapagbago sa buhay ng tao. Ang salita ng Diyos lamang, pag itinago ito sa puso ng bawat tao, makakaiwas ang tao sa kasalanan. And God's Word is important because it will informs us, it will warns us, and it will transform us. Marami pong salamat sa inyong panunood at pakikinig. Nawa, pagpalain tayo ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.